Gusto ko lang magbigay ng Pi network update. Date and time ng recording natin today, March 2, 2025, Sunday, 7:31 PM, Manila time. Okay. Now, yung thought process ko dito sa video na to, nag-try akong i-compare if there's any correlation between sa price action ng Bitcoin and yung Pi network token. Okay. So, relatively new yung Pi network na malist sa mga o on a few centralized exchanges. Kaya yung nilagay kong setting dito is at least 1 year, okay? Para magkaroon tayo ng visual between the confluence or correlation between the price action ng BTC and Pi, okay? So makikita natin dito from the yung just by merely looking dito sa graph from the CoinMarketCap website, makikita natin na at a glance, wala siyang direct correlation, okay? Kasi nung tumaas yung Pi, dito sa portion na to, yung nakikita nating uptrend, parang naka-steady lang naman yung movement ng Bitcoin. And ganun din, as of the date and time ng recording natin, ng video na to, habang bumababa ang price action ng Pi network, yung trend ng price ni Bitcoin is relatively stable. Okay, so for me, wala siyang direct correlation if magbe-base tayo dito sa visual. So para mas magkaroon tayo ng convincing na explanation, ang idea ko was to check with ChatGPT kung ano yung masasabi niya between the correlation ng BTC and Pi. Okay? So i-share ko yung information na na-obtain natin through AI or artificial intelligence through ChatGPT, okay? So, napakadali na lang mag-obtain ng information guys kahit medyo bago-bago ka pa sa crypto dahil may ChatGPT, talagang may advantage na talaga. Yung mga information ang dali na lang malaman. Okay, sisipagan mo na lang talaga mag-research. So, ang advice ko dito guys, although nag-check tayo ng ChatGPT, ang pinakamaganda pa rin aralin mo yung cryptocurrency, yung talagang ano niya, yung traditional na pag-aaral ng charts, pero more on experience, yun talaga yung magtuturo sa'yo kung paano ang galawan sa cryptocurrency, okay? So dito, ang ginawa ko, tinanong ko si ChatGPT, what can you say about the chart between Bitcoin and Pi? Try to focus on confluence and correlation. We need to know if Bitcoin movements directly affect, dapat affect lang yun, directly affect Pi due to high correlation. If not, why is Pi dipping? Okay. So sabi dito, Pi network and Bitcoin operate in entirely different ecosystems. So direct correlation is unlikely. So tama yung nakita nating graph dito sa CoinMarketCap, okay? So tama rin yung opinion ko first hand, sabi ni ChatGPT. Okay, so however, let's break it down based on the possible confluences and correlation factors. Correlation analysis. Bitcoin market influence. Okay. Gusto ko lang balikan yung nasa taas dito guys, yung sabi ni ChatGPT na Bitcoin operate in entirely different ecosystems. Okay. For me sa sarili ko lang na yung stored knowledge, si Bitcoin kasi proof of work siya na consensus mechanism. So, ibig sabihin, nagmamine tayo ng Bitcoin para matulungan yung blockchain na masagot yung mga calculation sa blockchain. Yun yung ni Bitcoin, proof of work consensus mechanism. Tapos, mas okay siya kasi pagka pinag-usapan natin yung decentralization, talagang truly decentralized talaga ang Bitcoin kahit anong gawin natin. Okay? Ito talaga yung nag-iisang cryptocurrency for me na truly decentralized. Okay? Based sa research ko, yung at par dito sa Bitcoin na mga bagong crypto, ang malapit lang kay Bitcoin sa ngayon is yung Kaspa network. Okay? Pwede nyo yan i-check sa mga ibang videos natin and sa ating mga future videos. So, si Pi naman, although nagmamine kasi tayo ng Pi, di ba? Nagmamine tayo ng Pi para makapag-accumulate ng Pi tokens. Sa Pi kasi, unlike yung Bitcoin,
yung Pi, consider dito na centralized. Kasi obviously, kailangan natin ng KYC para, alam mo yan, para magamit natin yung full feature ng Pi network. Unlike si Bitcoin na talagang decentralized. And talaga, kung store of value ang pag-uusapan, wala nang tatalo kay Bitcoin. Ayan, so correlation analysis. Dito sa part na to guys, hindi ko na masyadong babasahin to directly kasi habang pinapanood naman natin and nire-record tong video, kita naman yung information, okay? Pero i-highlight natin yung bullet points, okay? Kasi gusto kong mag-focus dun sa price action na kailangan nating bantayan. Okay, so more on that, stay tuned lang, okay? So correlation analysis, Bitcoin market influence, okay? Number 2, Pi's limited exchange listings. So understandable yan. Supported by the remarks and comments. Liquidity and market exposure, of course. In terms of liquidity, talagang lamang na hindi na natin kailangan pagtalunan yan. Okay? Why is Pi dipping if Bitcoin is stable or rising? Okay. Lack of utility and adoptions. Kasi nasa yung pagta-transfer ng mga na-mine na Pi ng mga pioneers, in the process pa lang to be transferred to mainnet. Kahit ako, yung Pi ko na nandito, inihintay ko pa siyang matransfer sa mainnet. Yan lang yung naipon kong Pi. Honestly guys, kung napanood niyo yung previous video natin, sa sobrang, parang medyo, at umabot ako sa point na nawalan ako ng dito, gana, parang naumay ako. Kasi ang bagal nung nila, progress. Pero luckily, na-retrieve ko yung account ko. Buti na lang, bago ko yan install yung Pi dito sa phone ko, na-link ko siya dun sa Facebook account ko, and naitago ko pa yung yung passphrase. Kaya hindi ako nagkaroon ng problems to obtain or retrieve yung Pi tokens ko from my previous wallet. Ayun. So number 2, speculative selling. Ayan, early adopters who got Pi for free. Aminado, guilty tayo dyan. May be selling on exchanges to cash out. Ito, babantayan ko to, pero kapag nakakita ko ng magandang position around 160 pesos and above, most likely baka ibenta ko na yung Pi ko. Market confidence, exchange manipulation. Ayan. Since Pi trades on fewer platforms, its price is more vulnerable to manipulation. Yes. So, does Bitcoin directly affect Pi? Ayan, low direct correlation. Pi's price is not heavily influenced by Bitcoin because Pi it's still in the early stage with restricted liquidity. Ayan. So, ang dami pang kailangang i-release na Pi sa mismong network niya para makapag-participate yung public sa buying and selling ng Pi. Yun nga lang kasi kapag binigyan mo talaga ng key yung public para i-open sa trading platform yung Pi, sila na dito talaga magkakaroon ng dito may spell yung direction ng Pi. So binibigyan mo yung public ng chance para mag-dictate kung saan ba papunta yung project na to kapag na-list siya sa maraming mga exchanges. Psychological influence: if Bitcoin surges, investors may rotate profits into speculative assets, but Pi's ecosystem doesn't fully support this yet. Okay. Tama. Kasi halimbawa ako, tumubo ako sa Bitcoin. Normally, sa ako siya ilalagay sa altcoins, pero medyo bago-bago pa itong yung Pi network. Siguro kung bibili ako ng Pi uli sa 2026 pa. Ako, yun na yung forward thinking ko. So final thoughts, Bitcoin's movement does not directly dictate Pi's price, but overall crypto market sentiment can impact Pi's demand. Okay, Pi is dipping likely due to low adoption, number 1. Number 2, lack of liquidity. Napakalaking impact niyan sa liquidity. And ang dami pang mga Pi tokens na hindi pa naka-transfer sa mainnet. Okay? Kaya ayan, lack of liquidity and speculative selling rather than a high correlation with Bitcoin. Tapos sabi ni ChatGPT, would you like a deeper technical analysis on price action? Syempre.